Kamusta mga bata? Ako si Sir Ray, ang tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. Ang paksa ngayong linggo ay tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng tulong para sa mga nangangailangan, sa mga biktima ng kalamidad at pagbibigay ng babala at impormasyon kung may bagyo, sunog, lindol at iba pa. Tara na! Simulan natin ang ating aralin. Alam mo ba na isa sa mga tanda ng taong marunong magmahal ay ang kakayahan nitong magkawanggawa para sa ibang tao? Sino-sino ba dapat ang ating tutulungan? Sila ang mga taong hindi mo kaano-ano, mga taong kapuspalad at nangangailangan ng pagkalinga. May isang napakagandang kanta akong ituturo sa inyo. Ito ay sumasalamin sa kahalagahan ng pagtulong sa ating kapwa. Halina at pakinggan natin ito. Unawain at namnamin ang mga salitang nakapaloob sa awiting pinamagatang, ang pananagutan. Nakuha mo ba ang mensahe ng awitin? Tulad ng sinabi sa kanta, lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Ikaw, may pagmamalasakit ka ba sa iba? Tandaan, isang pagmamalasakit sa nangangailangan ang pagtulong sa abot ng makakayanan. Kahit bata ka pa, ikaw ay may magagawa upang makatulong sa iba. Mga bata, may mga paraan tayo upang makatulong sa kapwa, lalo na sa mga biktima ng kalamidad tulad ng pagbibigay ng mga gamit at pagkain, pagbibigay ng pera o pinansyal na tulong, at pagbibigay ng voluntaryong serbisyo. Halimbawa, nakakita ka ng batang nawala ng tirahan dahil sa bagyo. Sa paanong paraan ka makakatulong sa kanya? Mahusay, maaari kang magbigay ng kagamitan o pagkain, pera at voluntaryong serbisyo. Alam mo ba ang napakapalad mo? Kung ikaw ay pinagpala ng labis, magandang marunong kang magbahagi ng iyong pagpapala sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Tulad na lamang ng pamilyang makikilala natin sa kwento na may pamagat na kabutihan sa kabila ng bagyo. Kabutihan sa kabila ng bagyo. Walang pasok si Asia sapagkat ang babala ng bagyong Hener ay nasa 3 signal na. Nakikinig siya ng radyo nang marinig niyang malaki ang pinsala nito sa mga lalawigang malapit sa karagatan. Kawawa naman sila, wika nito sa sarili. Halos 2 araw ding naminsala ang bagyo sa kanilang lugar. Nang humupa na ang bagyo, nakita niya na pumipili ng ilang damit na kinaliitan niya ang kanyang nanay. Inay, ano po ang gagawin niyo dyan? Tutulungan ko na po kayo, ang sabi nito sa kanyang ina. Sina Aling Rona ay nawalan ng bahay. Lubog na lubog ang lugar nila. Kaya ito, pinipili ko ang ibang gamit na hindi na masyadong kailangan. Wala silang masuot man lang. Dadalhin ko mamaya sa paaralan. Doon sila nakatigil ngayon. Inay, sasama po ko sa inyo. Narinig ng kanyang ama ang kanilang pinag-uusapan. Anong sabi mo? Lumubog ang bahay ni Paring Brendo? Mas maganda siguro kung dito mo na sila patuluyin. Kawawa naman. Ang mungkahi ng kanyang ama. Maraming salamat sa tulong nyo. Kahit papaano ay mayroong kaming maisusuot ng maayos at kahit sandali ay may masisilungan. Ang pasasalamat ni Mang Brendo. Kitang-kita ni Asia ang magandang kaugalian ng kanyang mga magulang. Sa batang gulang pa lamang ay tinuturuan na siyang maging matulungin, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Maaari kang magbigay ng sobrang pagkain
at lumang mga damit na mapapakinabangan muli. Sobrang pera sa wallet o alkansya o kaya'y pagtulong sa pagkawanggawa sa kapwa. Ang pagdamay sa kapwa ay isang magandang pag-uugali. Tandaan na ang pagkakawanggawa ay hindi panapanahon lamang. Gawin ito tuwing may nangangailangan. Magkaugnay ang pagkakawanggawa at pagkamahabagin. Nahahabag tayo kaya nagkakawanggawa ang isang tao. Ang pagbibigay ng benepisyo sa mga nasalanta ng mga sakuna at iba pang nangangailangan ay nakakatulong upang umunlad ang lipunan. Kapag sobra ang biyayang natanggap, mabuting ibahagi ito sa nangangailangan. Hindi ipinagyayabang ang nagawang kabutihan sa ibang tao. Ang tunay na pagkakawanggawa ay mula sa puso. Hindi dapat hinihinga ng kapalit ang mga nagawang mabuti sa ating kapwa. Kilala mo ba si Mother Teresa? Noong nabubuhay pa siya, ay pawang kabutihan sa ngalan ng Diyos ang kanyang ginagawa. Isa sa kanyang mga karanasan ay aking ikukwento sa inyo. May isang matandang lalaking pulubi na punong-puno ng sugat sa katawan ang kanyang tinulungan at dinampot mula sa lansangan ng Calcutta, India. Dinala siya sa bahay ampunan at doon ay nilinis at ginamot ang kanyang mga sugat. Dinamitan at pinahigop ng mainit na sabaw. Bago nalagutan ng hininga ang matandang lalaki, nakuha pa niyang ibulong ang mga katagang ito. Nabuhay ako ng parang hayop sa lansangan. Subalit dahil sa inyong ginawa, ay mamamatay na ako na may dangal ng isang tao. Kahanga-hanga ang mga taong may gininto ang puso tulad ni Mother Teresa. Ikaw, gusto mo din bang siyang tularan? Tandaan na ang pagtulong ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki o kaliit ang iyong naibigay. Kung galing ito sa puso, ramdam ito ng taong pagbibigyan mo ng tulong. Dapat natin ipakita ang malasakit sa kapwa sa panahon ng pangangailangan. Huwag natin ipagkait ang ating tulong. Kung hindi natin kaya, humingi tayo ng tulong sa may kakayahan sapagkat ang tulong ay napakahalaga. Maaari itong sumagip ng buhay ng ating kapwa. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay kanais-nais na gawa kahit walang kapalit na gantimpala. Ang kailangan lamang ay pusong tapat ang damdamin na tumulong at maglaan ng kakayahan para sa kabutihan ng iba. Sana ay naintindihan at naunawaan nyo ang ginawa nating pagtalakay. Kung naintindihan nyo ng lubos ang ating aralin, binabati ko kayo. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa iyong module. Good luck!